mercy, all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on it to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs has taken, and all my sorrows borne. In temptation He's my strong and mighty tower. I have all of Him forsaken, and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me, and Satan tempt me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's 10,000 of 10,000 to my soul. He will never ever leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do His blessed will. A wall of fire about me, I have nothing to fear. With His manna He my hungry soul shall fill. Then weeping up to glory, to see His blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Amen. Sundan po natin sa page 340. Page 340, Electing Grace. Electing Grace, sing. In eternity, God chose to save many sons of Adam's race. Then He sent His Son to Calvary, there to suffer in their place. Electing grace, saving grace, coming down from eternity, has delivered me and set me free. Now I'm saved forevermore. The Bible says, not by our works, but according to His grace, which was manifest in eternity, when He chose us as His own. Electing grace, saving grace, coming down from eternity, has delivered me and set me free. Now I'm saved forevermore.
Mabiyayang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay magsitayo para sa pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos. At buksan po natin ating mga Biblia sa mga Kawikaan, Kabanata 6. Proverbs chapter 6. Kung inyo pong nasumpungan na, basahin po natin sa Tagalog. Mga Kawikaan, Kabanata 6, talatang 1. Anak ko, kung naglagay ka ng panagot para sa iyong kapwa, kung iniunat mo ang iyong mga kamay bilang pangako para sa iba, kung ikaw ay nasilo ng binitawan mong mga salita, nabitag ng mga salitang namutawi sa iyong bibig. Ganito ang gawin mo, anak ko, para makawala ka. Yamang ikaw ay nahulog sa mga kamay ng iyong kapwa. Humayo ka at magpakumbaba. Pilit kang magmakaawa sa kanya. Huwag mong pabayaang ikaw ay makatulog, ni mapikit ang iyong mga mata. Palayain mo ang iyong sarili tulad ng usa mula sa kamay ng mga ngaso, tulad ng ibon mula sa bitag na nasuotan. Taong tamad, tingnan mo ang langgam. Isaalang-alang mong mabuti ang kanyang pamumuhay at maging matalino ka. Ito'y walang pinuno, walang kapatas o tagapamahala. Ngunit nag-iimpok ng kanyang pangangailangan sa panahon ng tag-araw at nagtitipon ng pagkain sa panahon ng anihan. Hanggang kailan ka hihiga riyan, taong tamad? Kailan ka gigising sa iyong pagtulog? Sandaling idlip, kaunting pagtulog, sandaling paghahalukip-kip, at daratal sa iyo ang kahirapan na parang isang mandarambong, at ang kasalatan na parang armadong lalaki. Ang taong buhong at ang palasan na naglalakad at nagkakalat ng masasamang salita, kikindat-kindat ang mata, sumesenyas ang mga paa, naghuhudyat sa pamamagitan ng mga daliri, nagbabalak ng kasamaan sa kanyang puso, laging nag-uudyok ng pag-aaway. Kaya bigla siyang daratnan ng kapahamakan, bigla siyang mawawasak, wala ng lunas. May 6 na bagay na kinamumuhian ang Panginoon, 7 na kanyang kinasusuklaman. Mga matang palalo, di lang sinungaling, mga kamay na nagbububo ng dugo ng walang malay, pusong nagbabalak ng masasamang panukala, mga paang nagdudumali sa kasamaan, bulaang saksing nagkakalat ng kasinungalingan, at taong nagpupunla ng kaguluhan sa kapatiran. Anak ko, sundin mo ang mga utos ng iyong ama, at huwag ka liligtaan ang turo ng iyong ina. Itali mo sa iyong puso magpakailanman. Ikuwintas mo sa iyong leeg. Papatnubayan ka ng mga ito sa iyong paglakad. Babantayan ka sa iyong pagtulog. At mangungusap sa iyo pagkagising mo, sapagkat ang mga utos na ito ay ilaw. Ang turong ito ay liwanag, at ang mga pagtutuwid ng disiplina ay siyang patungo sa buhay. Ilalayo ka ng mga ito sa masamang babae, sa matamis na dila ng taksil na asawa. Huwag mong nanasain sa iyong puso ang kanyang kagandahan, ni mabihag ka ng kanyang mga mata. Pagkat gagawin ka ng patutot na
liit ng isang pirasong tinapay at pagsasamantalahan ng mapakiapid ang iyong buhay? Maaari bang kandungin ng isang tao ang apoy na hindi masusunog ang kanyang damit? Makalalakad ba ang isang tao sa nagbabagang uling na hindi malalapnos ang kanyang paa? Gayon din ang taong sumisiping sa asawa ng iba. Walang sino mang sumasaling sa kanya na hindi makatitikim ng parusa. Hindi hinahamak ng tao ang kanyang kapwa kung ito ay magnakaw, upang bigyang kasiyahan ang kanyang pagkagutom. Gayunman, kung siya'y mahuli, pinagbabayad siya ng 7 ulit, kahit na maubos ang lahat niyang tinatangkilik. Ngunit ang taong nakikiapid ay kulang ng pagpapasiya, at ang sarili niya ang sinisira ng sinumang gumagawa nito. Sakit at kadustaan ang kanyang sasapitin, at hindi na mapapawi ang kanyang kahihiyan, sapagkat ang panibugho ay nagtutulak sa matinding galit ng asawang lalaki, at walang habag siyang maghihiganti. Hindi siya tatanggap ng anumang kabayaran. Tatanggihan niya ang suhol, gaano man ito kalaki. Pagpalain ng pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos. Ihandog po natin mga ikapo at mga kaloob. Tayo po ay manalangin. Panalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon na Diyos ng Israel, magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan. Sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin, sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso, at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob
at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasanawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Makakapuno po tayo mga kapatid. Sa ating pong huling awitin, bukasan po muli natin ang ating mga spiritual hymn book sa page 65. Page 65, He hideth my soul. He hideth my soul, sing. Oh, wonderful Savior is Jesus my Lord. Oh, wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. A wonderful Savior is Jesus my Lord. He taketh my burden away. He holdeth arm up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. With numberless blessings each moment He crowns, and filled with His fullness divine. I sing in my rapture, oh glory to God, for such a Redeemer as mine. He hideth my love in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Last stanza. When clothed in His brightness, transported I rise to meet Him in clouds if
the sky. His perfect salvation, His wonderful love, I'll shout with the millions on high. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Amen. Ngayon pong umaga, muli po natin ihanda ang ating mga puso at isip sa salita po ng ating Panginoon na dadalhin po ng ating kapatid, Erdal Norman Millares. Purihin ang Panginoon sa awiting yun. Talagang kailangan natin ng ganung mga awitin para magbigay kalakasan at sigla sa ating mga kaluluwang nadi-discourage, nadi-depress, at pinanghihinaan. Kaya very timely mga ganung awitin. Magandang umaga ho sa inyong mga kapatid. Ating buksan muli ang ating mga Bible sa Revelation chapter 2. Tayo ay magsitayo. Basahin natin ang Revelation chapter 2. Umpisa natin sa talatang 18 hanggang 29. Babasahin ko po sa King James Version. Sundan niyo po ako ng tahimik sa inyong mga Bible. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan. And unto the angel of the church in Thyatira write, This thing saith the Son of God, who hath his eyes like a flame of fire, and his feet are like fine bronze or brass. I know thy works, and charity or love, and service, and faith, and thy patience, and thy works, and the last to be more than the first. Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, who calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols. And I gave her space to repent of her fornication, and she repented not. Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds. And I will kill her children with death. And all the churches shall know that I am he who searcheth the reins, or minds and hearts. And I will give unto every one of you according to your works. But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and who have not known the depths of Satan, as they speak, I will put upon you no other burden. 25. But that which ye have already hold fast till I come. And he that overcometh and keepeth my words unto the end, to whom will I give power over the nations. And he shall rule them with a rod of iron. As the vessels of a potter shall they be broken to shivers, even as I received of my Father. And I will give him the morning star. Last verse, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. May God bless the reading of His word. Shall we go to the Lord in prayer?
Panginoon naming Diyos, makapangyarihan, dakilat kataas-taasan sa lahat, sumaiyong lahat ng kapurihan, karangalan, pasasalamat, kalwalatian, ngayon at magpakailanman. Salamat Panginoong Diyos, muli kaming nagtipon sa ngalan ng aming Panginoong Sus upang maghandog ng papurit pasalamat, sambahin ka o Diyos sa Espiritu at katotohanan, at tunghayan ang iyong mga salita, ipaabot sa amin ngayong maga. Panalangin po namin o Diyos, bigyan niyo po kami ng kaunawang spiritual, buksan niyo po kami at maintindihan namin ang mahalaga niyong mensahe sa amin, makita din namin ang tunay naming kalalagayan sa salamin ng iyong mga salita. Kalugdan niyo po, ipahayag niyo po ang iyong sarili sa amin, lubos pa namin kayo makilala. Ganon din ang aming Panginoong Kristo. Siya lamang po ang may taas, maluwalhati, at may dakila sa aming kalagitnaan. Gawin niyo pong pagpapala sa amin ang mensahe, Panginoong Diyos. Gawin niyo sa amin, Panginoon, ang iyong awat biyaya. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo, ito po aming dalangin. Amen. Salamat, makakaupo na ho kayo. Thyatira, the liberal church. Yan po ang pamagat ng ating mensahe ngayong umaga. Bali, ito na po yung ika-4 na iglesia na sinulatan, pinadala na mensahe ng Panginoon mula po doon sa 7 mga iglesia sa Asia Minor. Ang Ephesus Church ay tinawag nating the Orthodox Church. Ang Smyrna Church, tinawag nating the Persecuted Church. Ang Pergamos Church ay tinawag nating the Compromising Church. Ito namang Thyatira, itatawagin nating, it can be considered as the liberal church or the worldly church. Ang Thyatira ay maaari din nating tawagin na lax church. Now, this is the longest letter of the 7. At ito ay sinulat to the church in the least important city. Ang Thyatira is the only church in the 7 kung saan ang pangalan ng isang babae ay nabanggit. Yan. Prominente siya rito. Sikat siya rito, bida siya rito. Napansin siya ng Panginoon. Now, itong church ay maaring ang nakatuklaso dito ay si Paul at si Silas during their visit sa Philippi, nung sila po ay nag-preach sa Lydia o kay Lydia, a woman na nakatira at nabuhay sa Thyatira. Di ba si Lydia, seller of purple? Taga Thyatira siya. So napadpad siya doon sa Philippi, which is a part of Macedonia, at doon nakapakinig siya ng preaching ni Apostle Paul. And most probably, baka bumalik doon si Lydia kasama ng kanyang pamilya, at doon nagsimula ang pagkakalat ng ebanghelyo. Pero there is no proof. Wala tayong may pakikitang ebidensya na si Lydia nga ay bumalik sa Thyatira. Wala namang sinabi na si Paul ang nag-founded ng church doon. But anyway, yan ay supposition. Maaari, possible. At hindi malayong hindi mangyari. Now, ang principal deity, ang pangunahing Diyos-Diyosan ng lungsod na ito ay si Apollo. Sinasamba bilang Sun God. At alam naman natin mga kapatid na yung lugar na yan sa Turkey, modern Turkey ngayon, na noon ay Asia Minor, yan ay lugar ni Satanas seat of Satan. Nandyan yung throne ni Satanas. Meaning ang pagan worship dyan ay talaga namang talamak. Ang mga Diyos-Diyosan dyan ay marami. Mga pagano ang nandiyan dyan, mga Gentiles kasi yan eh. So, yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostle Paul, ni John sa pamamagitan ni Jesus Christ na nandyan yung seat of Satan. Palibutan sila. Ngayon, sa ating outline, makikita natin from this whole passage of Scripture na binasa natin from verses 18 to 29, itong ating maging outline. First, the introduction of Christ, that is in verse 18. Then secondly, the commendation of Christ in verse 19. And thirdly, the complaint of Christ
At yan yung makita nyo in verses 20 to 21. And then the judgment of Christ in verse 22 and 23. And then lastly, the counsel of Christ, starting in verse 24 hanggang 29. So let's begin. First of all, the introduction of Jesus Christ. So sa bawat sulat, palaging ganyan. So umpisa, pinakikilala yung nagpadala ng mensahe na walang iba kundi si Jesus Christ. In verse 18, it says here, "And unto the angel of the church in Thyatira write, These things saith the Son of God, who hath his eyes like a flame of fire, and his feet are like fine brass or bronze." Una sa lahat, ipinakilala si Jesus Christ bilang Son of God. Now, ang salitang Son of God denotes Christ's oneness with the Father in nature and essence. You see, Christ is the only begotten Son of the Father by eternal generation. Now, dahil si Jesus Christ ay Son of God, then therefore He is God. What else na pwedeng maging kalalagayan niya? Not only Jesus Christ is considered as the Son of Man, but He also considered us first and foremost the Son of God. Sabi nila ba, kung mo ba anak ng Diyos, eh Diyos na rin. Ibig sabihin, kung ikaw ay ang tatay mo pulis, anak ka ng pulis, ikaw rin ba pulis? Yan, pilosopong pangangatwiran po yan ng mga iglesia ni Manalo. No? Hindi naman ho dito posisyon ang pinag-uusapan, kalalagayan, pagka-Diyos. Ang pagka-Diyos, hindi po yan trabaho, hindi po yan tungkulin o posisyon tulad ng pulis o doktor o inhinyero o guro, kalalagayan po. Anong kalalagayan ni Kristo? Diyos. Bakit? Dahil siya anak ng Diyos. Natural, pag ang Diyos nagkaroon ng anak, ano anak niya? Di Diyos. May pa yung mga Hudyo sa panahon ni Jesus Christ, naintindihan siya eh. Kasi nung kiniyang kinlaim na ang Father, ang God the Father ay Father niya, at siya yung anak, nahalata siya. Ikaw, tao ka lang. Tapos ikaw nakikipantay sa Diyos. Oh, you see? So, naintindihan nila, pag anak ng Diyos, Diyos yun. Basahin po natin yon sa John chapter 5, verse 17. John chapter 5, verse 17. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan niyo po. John 5:17. But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work. Sino yung Father na sinasabi niya rito? Ayun yung naintindihan ng mga Udyo, yun yung Diyos eh. So tinawag niyang kanyang Father. Now tingnan nyo ang reaction ng mga Udyo, verse 18. Therefore, the Jews sought the more to kill him. Why? Because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his Father. So ano po ang implication? Making himself equal with God. Ngayon, sabi ba ni Jesus Christ, ay teka muna, hindi nyo ako naintindihan. Mali, hindi ganyan ang ibig ko sabihin. Wala siyang sinabing gano'n. Tama yung pagkakaintindi nila na siya ay equal with God. You see? Now, let's go to another verse. Look at in verse 19. Sabi riyan, Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do, for whatever things he doeth, this also doeth the Son in the same manner. 20. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that he himself doeth, and he will show him greater works than this, that ye may marvel. For as the Father raised up the dead and giveth them life, tingnan nyo, even so the Son giveth life to whom he will. Now, Jesus Christ is God. Equal with the Father in nature, in being, in essence, but not in rank. Siyempre, mataas ang Father sa Son. Yan. At ang Son, submissive siya sa Father.
Pero equal sila in nature, in being, in essence. Dahil pareho silang Diyos. Pangalawa, pinakilala si Jesus Christ that eyes like unto a flame of fire. Meron siyang eyes unto a flame of fire. Going back to our text, Revelation chapter 2, in verse 18, Jesus Christ, ano ibig sabihin niyan? Meron siyang power of penetration sa pinakapag-iisip ng puso ng tao o kaya'y iglesia. Kanyang natatalastas at kanya pong nakikita ang mga pag-iisip at puso. Gaya ng sinabi din po sa verse number 23. Sabi po dyan, and I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he who searcheth the reins or minds, pag-iisip, and hearts. In Jeremiah chapter 11 verse 20, ganun din po ang sinabi ho doon. Pakinggan niyo po, in Jeremiah chapter 11 verse 20. 11:20 ng Jeremiah. But O Lord of hosts, who judgeth righteously, who triest or testest the heart and the mind, or the reins and the heart, sa King James Version, meaning the heart and the mind. Let me see thy vengeance on them, for unto thee have I revealed my cause. The same thing in chapter 17, verse 10 ng Jeremiah, kung gusto nyo tingnan, and also in chapter 20, verse 12. And that means there is no hiding from Christ. Wala hong lihim ang may tatago sa Panginoong Kristo. Ang kanyang mga mata ay mapanuri. Ang kanyang mga mata ay mapangsiyasat at tumatagos at nakatutuklas at nakakaalam at dinadala sa liwanag ang mga bagay na pinakamadilim at malabo. Lahat yan ay hayag sa harapan ng mga mata ng ating Panginoong Kristo. Eyes like unto a flame of fire. Meron siyang fiery eyes. And not only Christ, and not only this refers to Christ's omniscience, but also this refers to Christ's judgment. Fiery eyes. Ang kanyang mga mata at poot, o ang kanyang mga mata ng poot at galit at pagiganti ay nakatuon po sa kanyang mga kaway. Yan po ang tinutukoy dito. Magiging mabangis, magiging matindi, magdadala ng mabilis, at bigla ang pagkawasak sa kanila na wala hong makakatayo sa harap ng kanyang mga matang nagniningas at wala hong makakatakas mula roon. Ikatlo, meron siyang feet that are like fine brass. Dalawang bagay po ang ipinahiwatig po dito, divine majesty and righteous judgment. Divine majesty, nagpapahiwatig ng kanyang kamahalan. Ang brass kasi, makintab yan Pagkaya tinamaan ng liwanag yan, parang siyang kumikinang. Para din siya parang ginto pero hindi siya ginto. Tanso. So yan po ay naglalarawan ng kanyang kamahalan at kalwalatian habang siya po ay naglalakad sa gitna ng mga iglesia. Pangalawa, ito'y nagpapahiwatig ng kanyang righteous judgment. Narito ang mga paa, natatapak, o kaya yuyurak sa anumang bagay na lumalaban sa kanya. Nagpapakita din na ang righteous judgment ng Panginoon ay babagsak sa mga ayaw magsisi. So sa ganito pong paraan, ipinakilala po ni Jesucristo ang kanyang sarili sa iglesyang ito. At makahulugan itong pagpapakilala tungkol kay Jesus Christ. Napaka-importante ng mensaheng ito sapagkat may kinalaman to sa mensahe ng Panginoon sa kanila at sa mga ginagawa ng iglesia. So ikalawa, tingnan na po natin yung commendation ni Jesus Christ. Pinuri niya ang church na ito. Honest naman, faithful naman Panginoon Jesus pagkadating sa evaluation, no? Sasabihin niya kung kapuri-puri
At sasabihin niya kung hindi kapuri-puri. Ito, kapuri-puri sila sapagkat ang sabi sa verse 19, balik tayo sa Revelation chapter 2. In verse 19, I know thy works. Alam niya ang lahat ng kanilang mga gawa, good and bad, overt and covert acts. Ano ibig sabihin nun? Overt, yung hayagan. Yung mga ginagawa nila, nakikita ng mga tao. Alam ng Panginoon yan. Pati rin yung mga gawang lihim. Yung mga hindi nakikita ng mga tao. Ano-ano yon? Yung kanilang pag-ibig, yung kanilang, kung may maling ginagawa, yung pride, nakikita ng Panginoon yan. Greed, hypocrisy, hatred, anger, unforgiving spirit. Yan mga natatago Kaya hindi lamang po panlabas ng mga gawain. Hindi ko mo ang mga miyembro aktibo sa church, okay na. Paano yung ugali? Paano yung conduct? Paano yung mga samang ugali na nakatago sa puso? You see? Alam din ng Panginoon yan. Ang Panginoon pa naman tumitingin sa puso. Di ba sabi niya? Sabi niya kay Samuel, ang tao tumitingin sa panlabas na anyo, pero ang Diyos ay tumitingin sa puso. God looketh in the heart. So alam niya yan, overt and covert acts. I know thy works. Secondly, and charity. What is charity? Love. Nawala sa Ephesus church. They have left their first love. And this is love to God and love to man. Third, and service. It means ministry. So alam ng Panginoon yung kanilang paglilingkod, yung kanilang ministeryo. Kabilang dito, ang lahat ng paglilingkod na binigay ng iglesia, lahat ng wastong bunga ng pag-ibig, kasi meron silang charity. So yung kanilang pagpapagalat, gawain ay galing bunga ng wastong pag-ibig o siyang magiging pagsasakatuparan ng mga prinsipyo ng pag-ibig sa Diyos at sa tao. Hindi lang yan, sabi ng Panginoon, I know your faith, o kaya'y katapatan, sa layunin ng manunubos. Yung salita rito, hindi lamang tumutukoy sa pagsampalataya kay Jesus Christ para sa kaligtasan, kundi tumutukoy din po ito ng bunga ng pananampalataya kay Kristo. At yan po ay ang katapatan sa paglilingkod sa Kanya. So ito pong church na ito, Faithful Church, faith. So ang lahat ng kanilang mga gawain ay nagmula sa pananampalataya. At sabi pa ng Panginoon, and I know thy patience, patient endurance of the sorrows of life, of all that God brought upon them in any way, para subukin ang katotohanan o realidad ng kanilang relihiyon o kaya'y paniniwala. Alam nyo, parang isang bagay ay mapatunayan mong tunay, sinusubok yan So, para malaman na ang pananampalataya ng isang tao ay tunay, dinadaan yan sa apoy ng pagsubok. Kaya nga yung Smyrna Church, di ba? Sabi ng Panginoon dadaan kayo sa pagsubok. Yan. 10 days, kayo ay pipighatiin, uusigin. See? Pero sabi ng Panginoon, fear none of those things which thou shalt suffer. Sa pagsubok, doon magkakalaman kung sinong totoong Kristiyano at kung sino hindi. Siyempre, yung magpapatuloy sa kabila ng mga kahirapan pagsubok, meron siyang perseverance, meron siyang persevering faith, yun, totoong Kristiyano yun. Yung ayaw nang magpatuloy dahil sa hirap, hindi totoong Kristiyano. Doon nagkakalaman sa apoy ng pagsubok. So, yan, so far, so good din, yung church, maganda performance. Hindi lamang po sila nagpagal o gumawa para sa Panginoon, kundi sila po ay nagpagal ng higit pa kaysa sa nagawa nila sa nakaraan. Sabi ng Panginoon, and the last to be more than the first, in verse 19. Ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una. Ba? Pinagbuti nila.
nag-improve pa sila, nag-progress pa sila kung ikukumpara sa nakalipas nilang mga gawa. Ganda, no? Yeah. So far, so good. Okay lang sana, no? Andyan na lang eh. Ayos na eh. Commendable na sila eh. Kaya lang, pagdating sa verse 20, ito na ang complaint ng Panginoon. Verse 20, notwithstanding, sa Tagalog, tingnan natin yung sa Tagalog. Tatagalogin natin. Datapwat subalit, ngunit, ito na, matindi. Mayroon akong laban sa iyo. Pagka narinig mo ba naman yung ganyan eh, matapos kang i-comment ng Panginoon, sabi ng Panginoon, kaya lang, may laban ako sa iyo. Ha? May laban ng Panginoon sa church na ito? Ano kaya yon? May laban ako sa iyo. Ano yon? Na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makyapid at kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyosa. Sa kabila ng kanilang almost perfect na katangian as a church, at sa kabila ng papuri ng Panginoon sa kanila, may laban ang Panginoon sa kanila. May nakita mali. May nakita mali ang Panginoon sa kanila. At hindi niya ho ito pinalagpas. Hindi niya pinalagpas. Pinuna pa rin po ng Panginoon. Pagdating talaga sa Panginoon, mga kapatid, ang mali ay mali. Ang mali ay mali. At hindi niya po matitiis na yan ay itolerate. Mga kapatid, ngayon sa ating pag-aaral, medyo malalim po ito eh. At habang pinag-aaralan ko to, talaga ako'y nanalangin sa Panginoon eh. Sabi ko, Panginoon, ano pa ho ba pwede naming matuklasan ho dito? Ano po yung mahalagang mensahe na gusto niyo pong ipahatid sa amin? Ano po yung kailangan naming maintindihan, malaman bilang iglesia? Turuan niyo po kami. Tulungan niyo po kaming maintindihan to. Kaya makinig kayo mabuti mga kapatid. Talagang sinagot po ng Panginoon aking panalangin. Malalim. Talagang hahalukayin po natin. Alam niyo, ang salita ng Diyos parang kayamanan po yan eh. Hinuhukay ho yan. Di ba ang ginto? Saan ba nakatago ginto? Yung mahalagang elemento sa isa sa pinakamahalagang elemento sa mundong ito. Ginto eh. Di ba sa kalaliman po yan eh. At yan ay para makuha, kailangan hukayin. Ang salita ho ng Diyos ay naglalaman ng napakaraming kayamanan na hindi po yan maibibigay, hindi yan maihahayag sa mga taong tamad na ayaw maghukay o ayaw magbasa at ayaw pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos. So nais kong makuha, nais kong mahagipi yung malalim na kahulugan po nito eh. Kaya tingnan natin mga kapatid. At kayo na humusga, kung talaga nga bang malalim, yun po natin. Ang nakita ng Panginoon na laban niya, sabi niya, pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel. Sino si Jezebel? May pangalan ho ba rito, Jezebel? Meron ba tayo dito, Jezebel? Meron? Salamat na lang. Hindi Jezebel ang ipinangalan sa'yo. Sino ba ito si Jezebel? Walang masyadong impormasyon na ibinigay dito, kakaunti lang eh. Pero, una sa lahat, siya po isang babae. Hindi po siya bading, ha? Hindi siya lalaki ng pangalay Jezebel. Jezebel sa gabi.
at Jesse sa umaga. Hindi ho. Hindi po mga kapatid. Sinabi ho dito, siya ay isang babae. Na maaari pong kaanib siya ng iglesia. Maaring member siya, isa siya sa miyembro ng church at meron siyang maaring meron siyang mataas na ranggo at impluensya. Yan. Sa simbahan. No? Ang sabi ho ng Panginoon, siya ay nagpapanggap na propetisa. Prophetess. Noong panahon, talaga mayroong mga prophetess. Kaya lang ito, nagpapanggap, di naman tunay na prophetess. At pagkatapos, sabi pa ng Panginoon, at siya nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid. At kumain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan. So, ibig sabihin, hinihikayat niya ang mga miyembro nito na paghaluin ang mga karumihan ng mga pagano sa pagsamba sa Diyos. Now, ang babae pong ito ay nagpapaalala din po sa atin sa isang babae po sa Old Testament na nagpakita rin po ng ganitong karakter at influence. Ang pangalan po niya ay si Jezebel din. Sa Old Testament. Si Jezebel po ay naging asawa ni Haring Ahab. Hari ng Israel. Yan. Si Jezebel po ay isang babaeng may malawak na impluensya sa kanyang asawa. Domineering na asawa. Ayan. Isang impluensyang palaging ginagamit para sa kasamaan. Puntahan po natin, basahin natin ang 1 Kings chapter 16. At kilalanin natin itong babaeng ito na domineering, assertive, strong-willed. Yan. Gaganda ng mga characteristics niya. Kaya lang masama, evil woman eh. 1 Kings chapter 16. Dito po sa talatang 31. At nangyari na wari isang magaang bagay sa kanya na lumakad sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat. Ang tinutukoy po si Haring Ahab na siya nag-asawa kay Jezebel na anak ni Eth-Baal o anak ni Baal. Diyan pa lang sa pangalan eh. Makikita mo na, mananamba sa Diyos-Diyosan eh. Si Baal. Isang uri po yan ng Diyos-Diyosan. Hindi ho yan Diyos ng Israel. Diyos ho yan ng mga pagano, mga hindi Israelita. Eth-Baal na hari ng mga Sidonia o Sidonyo at yumaon at naglingkod kay Baal. Ayan. At sumamba sa kanya. Sa makatwi, itong si Jezebel ay isang pagan na babae. Hindi siya nakakilala sa tunay Diyos. Tatay niya hari ng mga Sidonyo at malamang itong si Jezebel ay prophetess ni Baal. At yan po ang napangasawa ni Haring Ahab na isang Israelita. Kita niya. Verse 32. At kanyang ipinagtayo ng dambana si Baal. Kita niyo impluensya ni Jezebel sa mister niya. Nadala siya sa idolatry. Mismo si Haring Ahab ang nagpatayo ng dambana ni Baal. Sa bahay ni Baal na kanyang itinayo sa Samaria, 33, at gumawa si Akab o Ahab ng Asera at gumawa pa ng higit si Ahab upang mungkahiin ang Panginoon. Ginagalit niya ang Panginoon eh. Hindi yung natuwa ang Panginoon. Ang Diyos ng Israel sa galit kaysa lahat ng mga hari sa Israel na nauna sa Kanya. Kita niyo? Kaya ito pong babaeng ito masama. Siya po ay lubos na may talento, mapanghikayat, tuso, smart, artful, at domineering. Self-assertive, self-willed. Yeah. Strong-willed na babae. Determinado po siya sa pagsasakatuparan ng kanyang mga gusto o layunin.
ambisyosa sa pagpapalawak at pagpapanatili ng kanyang kapangyarihan. At wala ho siyang mabuting prinsipyo sa mga paraang ginamit niya para lamang may sa katuparan ng kanyang mga kagustuhan, balak at plano. So itong Jezebel sa Old Testament, parang nag-resurrect. Parang nag-incarnate, kung meron mang ganung ano. Doon sa Thyatira, sa isang babae na miyembro ho doon, ang pangalan din ay Jezebel. Ganyan-ganyan ang karakteristik. Now, itong church, ito ang malaking naging pagkakamali ng simbahan eh. Balik tayo sa Revelation, chapter 2. Ang problema sa simbahan, ano sabi ng Panginoon? Bakit siya may laban? Kasi pinahintulutan mo. Thou sufferest that woman na may daladalang low moral standards na magturo at hindi dinisiplina. Hindi pinarusahan. At tingnan nyo, ang Panginoon gracious. Bakit po? Sapagkat sa verse 21, sabi riyan, tingnan yung pagiging gracious ng Panginoon. At binigyan ko siya, sino yun? Si Jezebel, ng panahon upang makapagsisi. Kita nyo kung gaano ka-gracious ang Diyos sa mga nagkakamali at nagkakasala. Bagamat ang Diyos humahatol nagpaparusa, pero hindi agad-agad. Binibigyan pa niya ng pagkakataon. Kaya lang ang problema, sabi ho dito, at siya'y ayaw magsisi sa kanyang pakikiapid. She showed no disposition to abandon her wicked course. Therefore, God will surely judge her. God will surely punish her for her sins. And also those who commit adultery with her. Look at in verse 22. Narito, akin siyang iniraratay sa higaan at ang mga nakikiapid sa kanya sa malaking kapigatian maliban na kung sila ay magsisi-pagsisi sa kanyang mga gawa. Pag nagrepent, hindi parurusahan ng Diyos. Pero pag hindi nagrepent, tuloy ang parusa. Ganyan ang Diyos. Kaya mas mabuti pa magrepent, di ba? Pag sinabi ng Diyos magsisi ka, magsisi ka. Wag ka nang magpatumpik-tumpik pa, wag ka nang mag-delay, wag mo nang patagalin pa. Ikaw din ang sasamain. Pag narinig mo na ang tinig ng Panginoon at nagsasabi na ikay magsisi na manumbalik sa Diyos, lumapit kay Jesus Christ, sampalatayanan siya, do it. Kung hindi mo kaya, humingi kang tulong sa Diyos. Hilingin mo sa Panginoon, Panginoon, alam ko kailangan kong gawin to, pero hindi ko magawa, hindi ko kaya. Then sabi mo sa Panginoon, tulungan niyo po ako na magawa ko yung bagay na hindi ko kaya magawa. Sa halip na you make yourself excuse, sa halip na you excuse yourself that you cannot do it, then beg God. Beg God na gawin niya sa iyo yung dapat mong gawin. Ganun dapat. Don't make yourself excuse or don't excuse yourself. Now, magkaroon po tayo ng malalim na pag-aanalisa sa problema ng iglesia sa Thyatira, mga kapatid. I know, magpaparto pa ulit tayo dito. Medyo mahaba-haba ho ito. Gusto ko kasing himay-himayin po ito eh. Ayon po sa gabay sa atin ng banal na Espiritu para maintindihan po natin. So magkaroon po tayo ng malalim na pag-aanalisa sa problema, sa kaso po ng iglesia sa Thyatira. Una sa lahat, tingnan po natin malaking kaso ng iglesia. Verse 20. Pinayagan, sabi ng Panginoon, pinahintulutan ng iglesia ang isang babae na magturo. Thou, ganito ang sabi sa King James, thou sufferest that woman to teach. Yun ang una. Na yan po ay kontra sa itinuro ni Apostle Paul.
Let's read 1 Timothy chapter 2, verse 12. I-compare nyo pag King James Version ang gamit nyo, sabi ng Revelation 2:20, Thou sufferest that woman, Jezebel, to teach. Sabi naman sa 1 Timothy chapter 2, verse 12, tingnan nyo, 2:12, But I suffer not a woman to teach. You see? Anong doctrine ni Apostle Paul? Anong turo niya sa mga churches? I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man. That's the Bible doctrine. That's the Bible teaching. You see? Women are not allowed to teach in the church, nor to lead the church. Kaya lang, sa church sa Thyatira, ayun, meron, pinahintulutan, pinayagan ng iglesia, tinolerate. Bawal pala yun. Hindi pinapayagan. Sino magtuturo? Lalaki. Sino maglilid? Lalaki. Ang authority maglid, binigay ng Diyos sa lalaki, hindi ho sa babae. Maliwanag po yan? Kaya nga walang apostol na babae. Diba? Sabi, bakit may propetisa? Noon yun, sa Old Testament, may prophet. Pero hindi ho yung nagtuturo. Wala naman church na sa Old Testament May temple. Pero hindi po nagpa-prophesy ang babae sa loob ng temple. Bawal siya ho doon. Papatayin siya ng Diyos Hindi siya pwede pumasok sa templo. Nagpa-prophesy ang babae individually sa kanyang sarili, sa bahay, o saan mang lugar. Pero hindi ho doon sa templo. Ngayon, pagdating sa New Testament, may mga prophetess pa rin. Pero hindi sila nagpa-prophesy sa church. Bawal yun magsalita. Tinuro ni Paul yan, 1 Corinthians chapter 14. Ang mga babae, pinatatahimik. Basahin natin. Tingnan natin, 1 Corinthians chapter 14. Tingnan po rito sa talatang 34. 14:34 ng 1 Corinthians. Let your women keep silence in the churches. Plural, hindi ho singular. Hindi po ito utos sa Korinto lang. Sa lahat ng mga iglesia ng Panginoon. Let your women keep silence in the churches. Why? For it is not permitted unto them to speak. But they are commanded to be under obedience. Yan ang role. God-given role ng Diyos sa mga women. To obey. To be submissive. To be of help. Sa iglesia. But not to lead. Not to teach, as also saith the law. And if they will learn anything, let them ask their husbands at home. Bakit po? For it is a shame for women to speak in the church. Ngayon, hindi na, kapalan na ng muka. Bastusa na. Mga babae, pastor, pastora. Kita mo yan? Kaya sa mga simbahan niya, may Jezebel Dami. Nako, ang dami. You see? Yung spirito ni Jezebel sa Old Testament, napunta rito sa New Testament, at napunta na rin ngayon sa ating panahon. Spirit of disobedience po yan. Sa mga anak na espiritu na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Spirit of disobedience sa Diyos. So, ang problema ng simbang ito, pinayagan. Yan ang malaking kaso. Yan. Sa makatwid, tinayo mga kapatid may bago na namang doktrina at practice sa iglesyang ito na hindi nagustuhan ng Panginoong Hesus. Ito po yung pagtuturo at pamumuno ng isang babae sa iglesia. Tawagin natin niyang Jezebelism. Mali ba yung tawagin natin Jezebelism?
Ano ba ang konsepto ng Jezebelism? Ito po yung mga pagtuturo at pamumuno ng mga babae sa loob ng iglesia. Now, privately, hindi ho pinagbawal ng Diyos sa mga babae magturo. Pwede naman magturo privately, individually, informally, but not officially, publicly. Hindi ho. Tingnan sa Titus, para maliwanagan tayo mga kapatid. Hindi ho absolutely pinagbabawal ang mga babae magturo. Hindi po. Yung absolute na pagbabawal, hindi po. May tamang lugar, tamang okasyon, tamang panahon ng pagtuturo. Titus chapter 2. Yan. The aged women. Ito ang instruction in verse 3. The aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers. Oh, pwede rin magturo eh. Teachers. Pero ituturo, teachers of good things. Di ba? Teacher din. Teacher of good things. That they may teach. Oh, upang sila makapagturo. Sinong tuturuan? The young women. Ano ituturo? Doctrine? Hindi ho. Conduct. That they may teach to be sober-minded, to love their husbands, to love their children. Dami pala yung tuturo. To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands. Conduct. Good conduct ay tuturo. Nang sa ganon, that the word of God be not blasphemed. So yun sinasabi natin, mga babae pwede magturo privately, individually, informally, but not officially, publicly. Bawal. Leave that to men. Paubahin niya sa mga lalaki. Kasi mga babae ang talagang tuturuan. Hindi sila magtuturo. Ang mga babaeng tuturuan, at yung mga tuturuan, ano dapat gawin? Itong bukas, hindi ito. Learn in silence with subjection. Sabi ni Paul. So nilabag nitong church sa Thyatira ang turo ng Bible, ang turo ni Kristo. Di ba mga kapatid? Kaya lang marami talagang ayaw tanggapin ho yan. Pinagpipilitan, pinagigiitan pa rin ang gusto nila. At hindi yung gusto ni Jesus Christ. Kaya kung may totoong submission sa Diyos, sumunod. Kaya nga kayo pinagbebelo mga kapatid, kayo mga babae, tanda ho yan ng subjection. Yun yung inyong God-given role. Ang leadership binigyan sa mga lalaki. Alright. Nabanggit lang natin yan, pero hindi ko gustong tumagal po dyan mga kapatid. So yan po yung laban ng Panginoon, nakita niya eh. Kita nyo ha, may laban ng Panginoon sa ganyang turo at practice. Tandaan nyo yan. Laban ng Panginoon dyan. Hindi ho niya sinasangayunan yan. Hindi niya inaayunan yan. Pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na magturo. See? Katulad ni Jezebel in the Old Testament, she assumes leadership and claims herself as a prophetess. Therefore, she is a self-proclaimed prophetess. Yeah. Nagturo ang isang babae. Mali pa itinuro. Nung nabigyan ng pagkakataong magturo, ayan ang nangyari. Mali pang itinuro. Balik tayo sa Revelation chapter 2. Kaya sabi ng Panginoon hindi ko pinapahintulutan na magturo kasi pag nagturo yan, baka mali pang na maituro. Yun na nga. Mali ang naituro. Doktrina tuturo niya
Ang dami kong nakikita mga babae sa Facebook, nagpapaliwanag ng Bible. Mali! Meron nga ako isang babae doon na sinagot eh. Matakami sabi niya eh, nasa tribulation na raw tayo. Tumunog na raw yung pakakak. Ay di siya, nasa tribulation, bahala siya. Hindi tayo kasama doon. Sabi ko, pag ikaw mag-interpret ng scripture, huwag mong ipaliwanag ayon sa sarili mong pagkaunawa. Mali yan. Intindihin mo kung sinabi ng manunulat. Yun, unawain mo muna yun, kunin mo muna yung konteksto, hindi yung ikaw mismo ang magpapaliwanag ayon sa akala mo na yun ang sinasabi. Mali! Naku, nagpaliwanag, napakahaba. Gumagamit din siya ng scripture. Pero mali-mali ang mga paliwanag, mga kapatid. Meron siyang private interpretation. Sariling interpretation. Sabi ko, mali-mali mga sinasabi mo, mali-mali mga itinuturo mo. Lagot ka. Sumagot. Ay, hindi ko na binasa. Ay, pagtalo pa ako sa babae. Naku po, hindi ako mananalo dun. Tama? Pag ang lalaki nakipagtalo sa babae, mananalo ba yung lalaki? Hindi, di ba? Maliban na lang, umbagan niya. Yo. Tulog yung babae. Maliban na, hatawin ng 2x2. Ayaw. Ganun magiging resulta ko dyan. Huwag naman ganun. Sama din ho yun. See? Sabi nila, ayaw ho tumigil eh. Bihira. Ganun mangyayari sa mga ayaw tumigil. Yeah, bihira. Mali. Kita niyo yan. Kaya hindi ho pinagkatiwala ng Diyos ang kanyang salita pagdating sa pagpapaliwanag sa mga kababaihan. Dahil ang babayang unang sumira sa salita ng Diyos. Agree kayo? Hindi ho niya nagawang depensahan ang sinabi ng Diyos. Tinanong siya ni Satanas, sinabi ba ng Diyos? Anong sagot ni Eva? Sinabi ng Diyos, pwede namin kainin lahat ng mga bungang kahoy dito. Pero yon, huwag namin kakainin, ni huwag namin hihipuin. O, kita mo, dinagdagan pa. Wala naman sinabi ang Panginoon na ni huwag hihipuin. At baka kami, o kita mo yan, baka kami mamatay. Sinabi na ng Panginoon tiyak na kayo'y mamamatay. Sinabi niya kay Adan yun tiyak na ikay mamamatay. Kay Eva, baka kami mamatay. Hindi pa siya sigurado. Yun ang dahilan mga kapatid kung bakit inalis ng Panginoon karapatan o pribileyo ng babae, binigay sa lalaki. At sabi ng Panginoon, ang babae ay magpapasakop sa lalaki. O, para maintindihan, sige, punta natin, Genesis 1:27. Genesis chapter 1. Okay. Sige. Bisa natin. Genesis 1. Chapter 3 pala. I'm sorry, chapter 3. Verse 16. And unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception, bilang bunga ng iyong kasalanan. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Sino magro-rule? Ano batas ng Diyos? Sino magro-rule? Lalaki o babae? Kaya pagdating sa bahay, sino magro-rule? Lalaki, babae? Si Commander. Sino si Commander sa inyo? Commander. Mali ho yun.
Huwag nating babaguhin yung design ng Diyos. Ito yung tama eh. Pag binago yung gulo. Kaya ang ating lipunan gulo eh. Kasi binago yung design ng Diyos. Kita nyo? Sa bahay pa lang, wasak na, sira na ang headship. Pagdating sa lipunan, sira rin ang headship. Pagdating din sa church, ganun din. Sira din ang headship. Binabago eh. Marunong pa sa Diyos. So, nagturo ang isang babae, mali pa ang doktrina na itinuro. Balik tayo sa Revelation chapter 2. Sabi sa verse 20, at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Now, dito po mga kapatid, let us notice this very carefully. Bago ba ito? Bago ba itong ginawa sa church na ito? Hindi po bago yan. Hindi na po bago ito eh. Ito rin po yung doctrine at practices na nakita po at pinunan ng Panginoon sa iglesia sa Pergamos. The doctrine of Balaam and the doctrine of the Nicolaitans. Look at in verse 14. Parehas lang eh. Lumipat lang. Okay, nahawaan lang. Yan in verse 14, chapter 2. But I have a few things against thee. Against din ng Panginoon dito eh. Because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel. Look at this. To eat things sacrificed unto idols and to commit fornication. See that? Verse 15. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. So, ano nakita natin? Yung doctrine at practices sa Pergamo ay naroon din po sa Thyatira. Meron din silang ganon. Tama? Ang pagkakaiba lang, isang babae ang may pakana. Babae po ang nagpakurap sa church sa Thyatira. Si Jezebel ang nag-introduce ng mga kamalian sa church. She corrupted the church of Jesus Christ by her false doctrines and false practice, which is fornication and adultery. Ang isa po sa pinakamatindi dito, yung practice of fornication eh. Again, ang sabi dito, verse 20. Tingnan niyo po, at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid. Tanong, ano ito? Anong pakikiapid to? Ito po ba ay spiritual fornication o literal, physical fornication? Pagtatalik. Ang sagot, pareho. Pareho niyang ginagawa ho yan. Look at in verse 22. In fact, nagkaroon po siya ng mga anak. See? Look at in verse 22. Behold, I will cast her into a bed, and them, mga male, mga naturuan niya, nadala niya sa kanyang sariling paniniwala, and them that commit adultery with her. Sino po yung her children? Eh di mga naging anak niya sa mga lalaki. Haliparot. You see? Prostitute. Yung nabasa natin kanina, Proverbs chapter 6. Kita mo? Kasama yan sa tinuturo niya. Oh. Nagkaroon ng mga anak si Jezebel, bunga ng kanyang karumal-dumal na pakikiapid. Yeah. She committed adultery. Look at verse 22. Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation. Yan ang judgment. Except they repent of their sins. Ang fornication nung panahon talaga mga kapatid ay part po yan ng kanilang worship and service to their idols, to their gods. Part ho yan. At wala ho silang nakikitang mali doon. So yun po yung napag-aralan natin sa Balaamism at saka Nicolaitanism na pwedeng pagsamahin
ang paglilingkod sa Diyos, ang pakikipag-compromise sa mga gawain ng sanlibutan. Ayan. Jezebelism. So, tatlong mapanganib na katuruan ang umiiral sa mga iglesia. Number 1, Balaamism. Number 2, Nicolaitanism. Number 3, Jezebelism. And the essence of these doctrines is compromise. Compromise in doctrines, that will result to heresies. Compromise in practices, and that will result to unbiblical and pagan practices. Practices associated with the Roman Catholic Church, the mother of harlots. Churches that engage in spiritual fornication and adultery, and also in literal physical fornication and adultery. That is idolatry. Idolatrous and pagan practices. Lordship over God's flock. Preacher authority and preeminence of pastors in the church. Women pastors and preachers. Worldliness. Gross immorality. Fornication. Adultery among members. And even among pastors. Usong-uso ngayon yan. Mga miyembro, iba-iba mga asawa. Galing sa mga previous marriages nila, tinatanggap sa iglesia. Mga adulterers, mga kabataan, mga fornicators. At tinatanggap yan ng mga simbahan. Okay lang sa kanila yan. Mas importante mag-tithes. Umaten palagi. Walang pakialam ang pastor sa immoralidad na nangyayari sa mga miyembro niya. Basta importante, pag Sunday, nandyan sila. Pag kami mga gawain, sumusuporta sila. Yun ang importante sa pastor. Andyan pa Arminianism at kung ano-ano pang mga heresies. All these are in the church. And empty professors of faith are doing this while serving God. You see? Naatim nila yan. They thought they can still serve God. And they see no harm in them. Nothing is wrong in doing all this. This is a liberal church. Anything goes. Pwede. Kahit anong gawin. Kahit anong paniwalaan. Pwede. Walang sasaway. Walang maninita. Walang magtutuwid. And so what do we have here? They are now treading the broad way, sabi ni Jesus Christ, that leads to destruction. Pero sabi ng Panginoon, doon kayo sa narrow way that leads to eternal life. Hard and narrow way. Although it's hard and it's narrow, hindi convenient doon, maraming bawal talaga doon, but it leads to eternal life. Doon kayo, sabi ng Panginoon Jesus. So itong simbahang ito, napakalinyen, kaya nga lax church, worldly. Kahit ano pwede. Ang importante ito. See? Ngayon, tingnan natin ang kahalagahan ng doktrina. Ngayon, linawin natin ang tungkol sa doctrine. Tanungin ko kayo, mahalaga ba doctrine? Does doctrine matters? O matter? Sabi ng karamihan ng mga pastor, hindi daw. Hindi na mahalaga yan. Pero sa ating po pinag-aaralan, nakita po natin how serious and important doctrine is to Jesus Christ. You see, Christ hates false doctrines. He hates false deeds. Look at in verse 6. But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. Anong hine-hate ni Jesus Christ? The deeds of the Nicolaitans. Deeds pa lang. Practice pa lang, hine-hate niya na eh. Ayun pa kayong turo. Itinuro na.
Biro mo yan? Look at verse 15. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Ang doctrine of the Nicolaitans, nag-umpisa yan sa deeds, sa Ephesus, pagdating sa Pergamos, naging doktrina. So nag-umpisa sa practice or practices na animoy harmless, walang malaking problema, tapos naging teaching na pagdating sa Pergamos. See? Mahalaga ba talaga doktrina? Sabi ni Arthur W. Pink, it is ignorance of doctrine that has rendered the professing church helpless to cope with the rising tide of infidelity or unfaithfulness. Ignorance of doctrine. Yan ang problema sa mga simbahan ngayon kasi ang mga pastor ayaw na nilang magturo ng doktrina. Ayaw. Nagagalit pag pinag-usapan doctrine. Nagagalit pag pinag-usapan ng katotohanan. Martin Lloyd-Jones, he said, if we go astray in our doctrine, eventually our life will go astray as well. You cannot separate what a man believes from what he is. For this reason, doctrine is vitally important. You see, sabi sa Proverbs chapter 23, verse 7, for as he thinketh in his heart, so is he. For as the man thinks in his heart, or for as a man believes, or what man believes in his heart, so is he. You see, doctrine and practices go side by side. Sound doctrine produces holy living. Doctrinal Christianity is the foundation of practical Christianity. Good conduct comes from good doctrine. There is a doctrine which is according to godliness. Lying doctrine, sinungaling na doktrina, lying doctrine will produce a lying practice. An erroneous belief will lead to an erroneous life. Now going from general to specific, for practical application, may mga sovereign gracers or tinatawag na Calvinist, na para sa kanila, it is a petty, light thing, a deed that is harmless, to believe the heretical teaching of Arminianism. As long as, sabi nila, a person believes in Jesus Christ alone for his salvation. Meaning, it doesn't matter whether your theological belief is correct or incorrect, whether your theological belief is right or wrong, true or false, as long as you have faith in Jesus Christ alone, it does not matter. Tanong, is that true? Yan bang sinabi ni Jesus Christ? Sinabi ba ni Jesus Christ sa Thyatira Church, oh, I have a few things against thee. Thou allowest that woman Jezebel to teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat things sacrifice unto idols, but never mind, they are just petty things. They are just light things. After all, I know thy works. I know your love. I know your patience, your service. I know everything about you and okay kayo. So, don't mind it. It's okay for me. Yung ba sabi niya? No! Hindi ganoon. Kundi nagbanta ang Panginoon. At ang sabi niya sa verse 21, sabi ni Jesus Christ, I gave her space to repent of her fornication, and she repented not. Verse 22, behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds. And I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he who searcheth the minds and hearts, and I will give unto every one of you according to your works. Binantaan sila. Parurusahan sila ng Diyos. Hindi po okay kay Jesus Christ.
Alam niyo, pagka ang Diyos ay nag-judge dahil sa kasamaan, doon siya makikilala kung sino siya. Kaya itong Pilipinas na to, suking-suki sa judgment ng Diyos eh. Kasi sa judgment, nagpapakilala ang Diyos. Makikilala ninyo ako na akong Diyos, na matuwid, banal, makapangyarihan sa lahat. Kaya niya ginudge ang Egypt eh. Pinadala niya ng 10 plagues. Dahil nagpakilala ang Diyos. Kasi ayos ang kilalanin ni Pharaoh, who is the Lord that I should obey Him? Neither will I let Israel go. I don't know your Lord. Ganun sabi ng Panginoon. Sige, makikilala mo ko. 10 plagues. Salot, pinadala ng Panginoon. Nagpakilala ang Diyos nung pandemic. Nakilala ba siya? Nagpakilala ang Diyos ng baha. Nagpadala ang Diyos ng baha. Lindol. Malakas na bagyo. Bakit may mga ganyan? Judgment ng Diyos yan, sapagkat sa pamamagitan ng judgment, makikilala kung sino ang Diyos. At malalaman ng mga tao, hindi ho siya natutuwa sa mga kasama at mga kasalanan ginagawa ng mga tao. Kaya more judgment to come sa ating bansa. Lalo na yan, mga politiko, ng mga buhaya, mga magnanakaw. Kita na natin, ni-expose na ng Panginoon mga kasamaan nila eh. Pambihira yan. Tagal na yan. Ngayon lang yan na-expose. Matagal na nating alam ho yan mga kapatid eh. Matagal na ho nating alam na tayo po ay pinagloloko ng mga pinuno ho natin. Kaya pala pagka oras ng eleksyon, agawan sa pwesto, patayan dito, patayan doon, malukluk lang eh. Bili ng boto rito, bili ng boto doon. Kasi may pera pala. At hindi lang basta pera, bilyon. Takan mo yung bilyon, ilalagay sa lamesa mo. Diba? Tuntua. Lalaki mata. Dami pera. Sa maleta, bumabaha ng pera eh. Sino nagsasabi Pilipinas may hirap? Hindi tayo may hirap. May pera eh, may pondo, kinukurakot lang. Tagal nang ginagawa yan. Bata pa ako, daing na yan ng mga mamamayan eh. Tumanda na ako, ganyan pa rin. Daing pa rin. Kaya judgment ay bibigyan ng Diyos sa Pilipinas because we deserve that. We deserve. Bagamat nalulungkot tayo sa mga kababayan natin, mga nasalanta ng bagyo, ng baha, pag hindi talaga nagrepent, binigyan ng Panginoon ng pagkakataon si Jezebel na magrepent. Ayaw niya. At ganyan ang mangyayari sa mga taong ayaw makinig sa Diyos, ayaw makinig sa kanyang tinig, ayaw magsisi, ayaw sumunod. Sige, magmatigasan tayo sa Diyos. Sino mananalo? Mananalo ba tayo pag tayo nagmatigas sa Diyos? Dudurugin lang tayo ng Diyos. Sa Diyos tayo sumunod, mga kapatid. Hindi tayo kukonsintihin. Nakita natin, mga kapatid? Ganito rin po ginawa ng Panginoon sa Ephesus Church. Look at in verse 5. Pinagbantaan niya rin eh. Nung may nakita ang Panginoon na laban, verse 4, nevertheless I have somewhat against thee. Thou hast left thy first love. Sabi ng Panginoon, 5, remember therefore from where thou art fallen and repent and do the first. Pinagre-repent din eh. Pag hindi nag-repent, sabi ng Panginoon, or else I will come unto thee quickly. Binantaan. And will remove your candlestick. Church, authority, out of its place, except thou repent. Hindi na sila kikilalanin ng Panginoon, church siya. Babawian sila ng authority. Maaring they will cease to exist. Maaring gano'n, as a church. O kung mag-exist man, nandun pa rin sila as a church, pero hindi sila nagre-repent, hindi na sila kikilalanin ng Panginoon na kanyang church. Ano pa? Tingnan niyo po sa verse 16. Repent, sabi niya sa Pergamos. Repent or else. Ito banta, I will come unto thee quickly and will fight against them with the sword of my mouth. You see that? Hahatulan ng Panginoon ang mga nanghahawak sa aral ni Balaam, ang mga nanghahawak sa aral ng mga Nicolaita, ang mga nanghahawak sa aral ni Jezebel.
may humahawak na aral sa church na hindi gusto ng Panginoon. That's the point. Hinahawakang aral, hinahawakang paniniwala na false. Hindi tinuro ng Panginoon. Yan. Ngayon, paano yung mga nanghahawak sa aral ni Arminius? Yan. Paano yung mga naniniwala sa aral ng Arminianism at yung mga nagtuturo na kahit humahawak sa aral ni Arminius ay saved pa din? Okay yun? Maliit na bagay lang po yun? Baliwala lang ho ba yun? Petty thing lang ho yun? Harmless lang ho ba yun? Ang nakakalungkot, ang mga nagtuturo niyan, mga nagke-claim na sila raw ay Sovereign Grace Landmark Baptist. Nakatulad natin. Pero mga peki po yan. Biro yung turo nila. Ang kaligtasan daw ay pagsampalataya lang sa kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay na magaling Jesus Christ. Kaya pagkarawang isang tao sumampalataya kay Jesus Christ, saved na siya. Liwanagin natin mga kapatid. Totoo naman, nasa Bible eh. Parang isang tao magkaroon buhay na walang gan, sumampalataya kay Kristo. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Wala tayong question dyan, nasa Bible po yan eh. Ang kine-question natin, lahat ba ng sumasampalataya kay Jesus Christ, totoo kayang saved? Paano mo nalaman? Yung bang sumampalataya, kasi ganito yan mga kapatid eh. Yung naniniwala sa heresy, sa false doctrine, save yun? Tanungin muna natin, what is heresy? Heresy, listen, heresy is an opinion, doctrine, or practice contrary to the truth or to generally accepted beliefs of standard. Any teaching that is contrary to the scriptures, that's heresy. Therefore, heresy is a false doctrine. Tanong, ang Belamism ba ay heresy? Ang Nicolaitanism ba ay heresy? Ang Jezebelism ba? Heresy? How about Arminianism? Heresy? Ano gagawin sa mga humahawak sa mga heretical teachings and practices? Thou hast them that hold the doctrine of Balaam. Thou hast them that hold the doctrine of the Nicolaitans. Thou hast them that hold the doctrine of Jezebel. How about those who hold the doctrine of Arminianism? So finally mga kapatid, dito tayo magtatapos. Yung judgment ni Jesus Christ. Sa mga humahawak ng false doctrines, may judgment. Verse 22, behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except, pwede pang hindi matuloy, except they repent of their deeds. Una, nakita natin God's judgment to Jezebel, the harlot, and her sons and daughters. Now, this proves na itong si Jezebel was a real woman, not a religious sect. She committed adultery with some of the male members of the church. Literal, physical fornication, sexual intimacy. Now, I will come, sabi ng Panginoon eh, I will come quickly. Gaya ng sinabi niya sa verse 16 sa Pergamos, I will come unto thee quickly, and I will kill. I will kill, sabi ng Panginoon, her children with death, and all the churches shall know that I am He who searches the minds and hearts. So Christ soon will turn the harlot's bed into a bed of sickness.
kasama ng mga naging anak niya. Sa ating panahon ngayon na open sexual sins are committed by church members without any protest from the church. Mantaki mo, marriage and divorce are common. Mantaki mo, same-sex marriages, tanggap. Divorce, tanggap. Annulment of marriage, tanggap. Lesbianism, homosexuality, tanggap sa church. Basta lang sumampalataya kay Jesus Christ. Save yun. Anong klaseng turo yan? Now, ito ang tanong mga kapatid. Ito ang tanong. Believer ba si Jezebel? Believer ba si Jezebel? Lahat ng mga nag-commit ng fornication and adultery with her? Save ba sila? Save. Okay. Kung save sila, paano nyo nasabing save sila? Kasi sumampalataya kay Jesus Christ. Gaya na sinasabi nito mga peking sobrang increaser. Basta lang daw nag-believe kay Jesus Christ sa death, burial, and resurrection kasi yun daw ang gospel. Kahit makipag-fornicate kay Jezebel, save yun. Kahit makipag-fornicate sa mga false teachings, false doctrines, save yun. Ganun ba yan? Kita mo yung turo na yan. Hindi lahat ng sumasampalataya kay Kristo save. Sapagat hindi lahat ng pananampalataya kay Kristo ay nakapagliligtas. Merong faith in Christ that saves. But there is also a faith in Christ that does not save. It's a non-saving faith. Ngayon, naituro ko na yun sa inyo mga kapatid eh. Paano malalaman na genuine nga yung faith? Regeneration galing sa Diyos, kaloob ng Diyos. At makikita yan sa pamumuhay. Pamumuhay ng may katwiran, ng may kabanalan, at may pagsunod, at may pagpapasakop sa pagka-Panginoon ni Kristo, pagpapasakop sa kanyang katuruan at otoridad. Ngayon, yung mga nagsasabing sila'y sumampalataya, ligtas daw sila, pero wala kang makitang pagsunod, ayaw magpasakop sa mga aral ni Kristo, save yun sa inyo? So, tanong ko, ito bang sila Jezebel ay save kaya ho ito mga kapatid? Ganito ho yan eh. Kung magre-repent sila, believer sila. Tama? Pero kung hindi, apostate sila. Hindi sila mga totoong saved, hindi sila mga totoong Kristiyano. Sila po ay tares among the wheat. They are the children of the wicked one. Okay? So let us apply this teaching in our present time for one last time mga kapatid. Ito ang tanong ko kasi, lahat ba ng heresies o heretical teachings ay makaka-apekto sa salvation ng isang tao? Halimbawa, Universal Invisible Church. Pag naniwala ba ang isang Kristiyano dyan, hindi siya saved? Makaka-apekto ba yun sa kanyang salvation? Halimbawa, uncovering of women's head. Believer daw siya, hindi siya nag-head covering. Makaka-apekto ba yun sa kanyang salvation? O kaya niwala sa choir, special numbers. O kaya church building is the temple. O kaya Christmas. At marami pang iba. Ngayon, itest po natin ang doctrine of Balaamism, itest natin doctrine of Nicolaitanism, itest natin doctrine of Jezebelism. Heresies ba itong lahat? Ano magiging punishment? Nakita natin? Papatayin sila ng Panginoon eh. Bakit ho ganun katindi ang punishment? Bakit pupuksayin sila ng Panginoon? Punishment ba ito para sa mga believers o punishment ito para sa mga unbelievers? Ayan ha. Yan ay Balaamism. Yan ay Nicolaitanism. Yan ay Jezebelism. How about the doctrine of Arminianism?
Mapaparusahan din ba mga Arminians na mahawak sa doctrine of Arminianism? Paano parusa? Katulad ba kay Jezebel? Sa mga na-fornicate niya, adulterate niya? Naintindihan niyo mga kapatid? Seryoso ang Panginoon pagdating sa doctrine. Hindi petty, hindi light. Kaya wag nating babaliwlain ho yan, gaya ng ginagawa nito mga peking sovereign gracer, na kung ano mga itinuturo, na para ba, mga defender pa ng mga Arminians Ngayon, hindi na nila matawag na Arminianism evil Hindi na matawag na ang Arminianism ay satanic doctrine, heretical teaching, damnable heresy. Hindi na nila matawag yan. Hintakin nyo kung naniniwala sila ng Arminianism ay heresy, pero tanggap nila ang salvation ng mga Arminians na naniniwala sa heresy. Paano nangyari yun? Same pa rin. So, paano ba natin masasabi na ang heresy, heretical teaching, ay damnable? Ibig sabihin, pag pinaniwalaan, sa ikapapahamak mo yan. Mag-isip. Wala tayong oras. Yan ang ating tatalakayin next Sunday. So, to summarize it mga kapatid, pinakikita lang dito sa atin ng Panginoon. Mahalaga sa kanyang katuruan. Huwag nating babaliwalain yan. Seryoso ang Panginoon. Pinupunan niya Ang ganda na, di ba? Nakita niyo? Ang ganda na ng commendation niya Tanong ko, pwede bang baliwalain na lang ng Panginoon itong mga bagay na ito? Total naman, ganda naman ang performance nila Huwag na lang banggitin. Ay hindi Binanggit niya Yun nga lang first love na iwan, binanggit niya Ito pa kayang mga maling katuruan ang hindi niya pupunahin at re-rebukein at parurusahan. Kaya pag mali talagang paniniwala, mamamali na rin ang pamumuhay. Opo, mahalaga doktrina, pero dapat yung doktrina ipinapractice. Wala doktrina pag hindi pinractice Pero hindi ka rin makakapag-practice ng tama, hindi ka magkaroon ng tamang practice kung mali ang paniniwala mo. Kaya mahalaga yan. Hindi pwedeng paghiwalay. They go side by side. Doctrine and conduct. Doctrine and practices. Right doctrine, right practice. Sound doctrine, sound living, sound life. Importante po yan. So, hindi lang tayo dapat mag-ingat sa ating mga paniniwala, mag-ingat din tayo mga kapatid sa ating mga pamumuhay. May God bless the message. Tutuloy po natin yan next Sunday. Amen. Dakilang Diyos na banal at kataas-taasan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong mga salita, pinahayag sa amin. Napakaganda, napakalalim, napakaliwanag, napakalawak ng iyong katuruan. Pinakita niyo po sa amin kung ano po ang inyong damdamin sa mga simbahan na hinahayaan ang mga maling katuruan na itinuturo at ipinamumuhay ang mga maling turo na yon sa kanilang mga simbahan. Panginoong Diyos, panalangin po namin kami po inyong protektahan. As a church, pakita niyo sa amin ano po mga mali po namin. Ano po ang hindi tama sa amin? Ano po yung mga bagay na nagagawa namin na hindi niyo po gusto? Na hindi kayo nalulugod sa amin. Isiwalat niyo po. Pakita niyo po sa amin. At tulungan niyo po kami, ito po yung aming pagsisihan. I-correct niyo po kami, O Diyos, sa mga kamalian po namin. Ituwid niyo po kami sa aming mga kalikuan.
Dalhin niyo po ang aming mga paa sa daan ng katwiran, kabanalan at katotohanan. Tulungan niyo po kaming pahalagahan namin ang iyong mga salita, aral at kautusan. Maintindihan po namin ang iyong mga dealings, Panginoong Diyos, sa aming buhay, sa inyong mga judgment. At lagi lang po kaming sumunod sa inyo. Bigyan niyo po kaming puso na matalimahin, na sumusunod sa inyo, puso may takot sa inyo, Panginoong Diyos, upang kami po huwag humiwalay sa inyo. Gawin niyo kaming matapat. I-preserve niyo po ang church na ito sa purity ng doctrines and morals. Makasunod kami sa mga aral ninyo. Kahabagan niyo kaming lahat. Pinagpe-pray po namin ang aming pamilya, ang kanilang salvation, Panginoong Diyos, ang aming mga anak, mga magulang, mga kapatid, mga asawa na hindi pa saved. Mahabag kayo sa kanila. Tulungan niyo po kami na maging mabuting patotoo, na may bahagi namin sa kanila ang dalisay na ebanghelyo ng Panginoon Kristo. I-revive niyo po kami, Panginoong Diyos. Pinagpe-pray po namin, mga kapatid namin, na may mga karamdaman. Mahabag kayo, Panginoong Diyos, lalong-lalo po si Sister Norma, na ginagamot siya sa kanyang sakit na cancer. Maawa kayo, Panginoon. Naway, i-bless niyo po ang pamamaraang ginagamit sa kanyang pagpapagamot, magkaroon nawa ng bisa. Kung niyo pong kalulugdan, ma-extend pa ang kanyang buhay. At dito sa lupa ay makapagpatuloy pa siya ng paglilingkod sa inyo kasama ng kanyang pamilya. Dalangin po namin, O Diyos, ang mga pastor, mga mangaral niyo po, na sila rin po ingatan niyo po sa purity ng doctrines and morals, ang mga churches ng Panginoong Sus. Gabayan po sila lagi. Pagpalain ng kanilang mga ministry. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na lagi niyo kami ingatan. Ito pong aming bansa. Tulungan niyo po na magising sa katotohanan. Naway, mangagsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Maawa kayo sa aming bansa, Panginoong Diyos. Tulungan niyo po ang aming mga kababayan na maliwanagan, maintindihan at malaman nila kung anong dapat nilang gawin. Napakagulo na po ng aming bansa, Panginoon. Kami po'y dismayado sa mga namiminuno sa amin. Nasalip na kaming mga Pilipino dalhin sa kaunlaran. Dinadala ho nila kami sa kasamaan at kapahamakan. Patuloy niyong expose ang mga kasamaan at kamalian kanilang ginagawa. Hiyain niyo po sila, Panginoong Diyos. Ilantad niyo po ang kanilang mga kahihiyan. Tanggapin nawa nila ang kaparusahang nararapat para sa kanila. Sumami nawa, O Diyos, ang inyong patnubay, pag-iingat, at gabay. Paalala niyo sa amin ang iyong mga aral, Panginoong Diyos. Huwag namin makakalimutan ito at ito po ay aming ipamumuhay agad. Mahabag po kayong lahat sa amin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon Kristo, ito po ang aming dalangin, papurit pasalamat. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang tanghali ho. Tapos na ating banal na pagtitipon. God bless us all.